Tuba alayna wazidna ilma innaka antas sami'ud du'a. Allahumma amin. Mga kapatid, bago tayo magsimula sa ano ang magiging paksa natin ngayon, ay sana nandito yung 4 o 5 na hindi nakakuha ng certificate. Okay. Uy, sandali mashallah, narinig ko yung background ng center. Ano daw? Unang kaganapan na nangyari dito sa Maktab ng Sulay na nagka-graduate na tayo pa ang nag-host ng pagkain. Takbir! Allahu Akbar. Wallahi, natutuwa tayo niyan. Kasi isipin nyo, yung mga inihanda natin, nakakain pati ang mga kapatiran nating mga Arabo. At mga sheikh pa. Yun nga lang, kung sino yung nawala ng kaldero. Yung kaldero mo nandun sa kotse ko, mamaya Rais, huwag ka umalis. Yung lagyan ng biko. Ang hinahanap ko ngayon, yung kaldero na nilagyan ng karne. Nasaan ngayon yun? Hindi nga. Ang sabi nyo, kahit tayong nasa group chat, wala, no? Pero yung bisita siguro. Hindi natin alam. Hindi, sabi nila, wala naman daw. So, inshallah, ibabalik din yun. Kasi, gagamitin natin uli yun sa tabing ilog. Sa tabing ilog yun, bro. Okay, so, sino yung hindi nakakuha? Si Nurhaydin Ismail. Mashallah, bro. Bro, Nurhaydin, tanong ko sa'yo, nung tinatawag natin yung mga hindi ka nakaakyat sa entablado, di ba? Di ba? Okay lang sa'yo, hindi sumama loob mo. Mashallah, alhamdulillah. Jazakallah khairan. Kasi, alam mo bro, sa totoo lang, bro, minsan, aywan ko yung iba sa inyo, pag hindi ka nakaakyat ng entablado, talagang malulungkot ka. Di ba? Pero mashallah, ito ang turo sa atin ng Islam. Hindi tayo nalulungkot. Pero ito, tawagan natin si Abdullah Sultan Abdul Rashid. Ito, si Abdullah. Ito, tanungin natin ang totoo. Ikaw, Abdullah, nalulungkot ka ba? Hindi ka nakaakyat sa entablado? Hindi natawag pangalan mo? Mashallah. Oo, sir. Natulungkot ako, sir. Okay lang yung sir. Importante, ano naman ganyan ang buhay, bro, di ba? Hindi nagsasabi siya ng totoo. Wallahi, yan ang gusto ko, tapat. Magtapat tayo kasi alam mo, alam ng Allah kung anong nasa loobin natin. Pero alhamdulillah, may gantimpala ka. At ito rin kanina, hindi ko alam, yung pangalan niya, yung Sultan, ang naisulat dito, Sultan, bita. At hindi siya ta, kasi dapat Sultan. So, nagkamali yung sumulat doon. So, okay na rin, mashallah. Takbir! Allahu Akbar. Jazakallah khairan, bro, Okay, ito, tatanungin natin ng totoo kung totoo ang nararamdaman niya na sumama o hindi loob niya. Magpakatotoo ka, di ba? Si Muhammad Aslam. Mangundaya. Okay. Aslam. Marano ka, di ba? Aminin mo, Marano ka, hindi? Marano. Hindi natawag pangalan mo. Di ba? Anong naramdaman mo, bro? Wala naman akong kinasama ng loob dyan kasi nangakin pala ng Allah. Allahu Akbar. Sana all. Takbir! Hindi naman pinunta ko dito yung certificate. Wallahi, totoo, bro. Alam mo, kaya tinututuhanan na natin ito, Kasi totoo yan. Iba-iba ang nararamdaman, iba-ibang sa loobin ng iba. At maari tayo makapulot ng aral doon sa kapwa natin. Hindi ang pinunta ko rito yung certificate or whatever. Pinunta ko rito dahil sa kaalaman. Mashallah. Muhammad Aslam. Takbir! Ganda. Si Abdul Manan. Saan si Abdul Manan? Sino yung sa'yo sumasakay siya, di ba? Aslam. Sa'yo sumasakay? Pakibigay ka Abdul Manan, ha? At saka si Norfel. Si Norfel to? Norfel. Ito yung sinabi mo? Oo. Yun, ito.
Inshallah. At ito daw, sumama daw loob niya kasi hindi nga siya natawag. Pero, alam mo, aywan ko, bakit kayo ganyan mga Pilipino? Kasi hindi daw siya kasama sa group chat. Oh. Sir, din yung nangyari kayo Sir, anong nangyari, sir? Ha? kaya na may pari. Nadalo sa si 5 kaso nawala siya sa latest ng ano. Eh, hindi siya nagpunta kasi nahiya. Sabi niya, bakit tinanggal ako. Si Farid. Oo, kasi hindi rin naman siya nag-take. Oo, hindi rin siya active. Matagal din siya nawala. Pero okay lang yun. Hindi tayo, mga kapatid, hindi tayo nag-aral dahil para sa diploma. Alam mo yung diploma na yan, Abdulaziz? Punta ka lang sa Recto. Sa Recto, sa Maynila, dun sa amin, malapit yun sa amin sa Quiapo. Lahat ng diploma. Kahit UP meron yun. Ha? Kahit UP. Oo, lahat nandun. Lisensya. Okay, mga kapatid, makinig tayo ha. Ang subject natin ay akida. Patuloy pa rin tayo inshallah sa akida. At yun nga, magmi-meeting daw kami sa next week yata dahil yung mga sheikh wala pa dito. Ano yung magiging next na programa natin? Ang ini-insist ko talaga, at least may matapos tayo na isang libro tungkol sa akida. So yaman din lamang na tayo ang pinag-uusapan natin ngayon ng akida. Ang akida, alam natin yan, na ito yung paninindigan at paniniwala natin. So gaano siya kahalaga sa buhay ng tao? Dahil pag ang iyong pananampalataya, ang iyong akida, ang iyong paninindigan ay sablay, hindi siya matibay. So ano yung sinasabi natin? Ano yung general rule natin? Pag ang akida mo ay sablay, mali, at hindi tama, at hindi ayon sa turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano ang resulta? Ligaw. Ano pa? Ang ligaw, hindi rin lang yung ligaw. Ibig sabihin, pati yung mga gawain, maaring hindi katanggap-tanggap. Ganun siya kahalaga. Rais, ang sinasabing akida sa buhay natin, di ba? Kasi anong saysay ng pagsala mo, paggawa mo ng kabutihan, kung mismo yung panuntunan na paniniwala ay mali. So wala rin, di ba? So ito nga, siguro ngayong gabi na ito, sa maikling oras natin, sa pangkasalukuyan ngayon na usap-usapan o sinasabing ito ngayon yung viral. Ayun, that's the right term. Ito ngayon yung viral na pinag-uusapan lahat. Una, ang tungkol sa pagpanganak kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Papasok tayo ngayon dyan sa akida. Kukunin natin yan ng konti. Pangalawa, sa mga usapin ngayon dito sa mga Maranao na hindi ko alam anong nangyari sa mga iba, wali'udu billah, naniniwala daw yung iba, nakakaunti lang, siguro hindi umabot yan ng mga 30, 40, pero grabe yung naging fitna nila sa social media na ito. Tapos sinasabi nila wala daw parusa sa libingan pag namatay ang tao. Okay, so ngayon, ang tanong ko ngayon muna sa dating mga Kristiyano, itaas ang kamay sa inyo, yung mga dating Kristiyano. Inshallah, ang dami ninyo. Ang tanong ko, nung kayo ay Kristiyano, pag namatay ang isang Kristiyano na naniniwala kay Hesukristo at hindi siya Muslim, ano pag namatay siya? Anong mangyayari o anong buhay? Anong tawag doon sa inyo? Sa langit. Sa langit na Sa langit? Oo. Oh, Abdulaziz. Depende. Pagbabayad ka daw, ano ka, sa langit ka. Pero pag Masama. ka, sa impyerno ka daw. Sa imperno. Kaya nilalagay doon, rest in peace. Kasi nga, walang paglilitis sa libingan. Okay. So, ang sa kanila, in short, naniniwala na may paraiso at imperno, mabuti ka sa paraiso, masama ka sa imperno. Pero pag namatay ka, walang parusa. So, ito ngayon, ang kasagutan yan. Ari, mga Maranokan, sana mga Maranoa, di mamaginigiman to ha.
Ang kasagutan ngayon, kung ang paniniwala mo na walang parusa sa libingan, ikaw ngayon at ang paniniwala ng mga Kristiyano, simsim sawa-sawa. Parehas. Anong pagkaiba ninyo sa paninindigan at paniniwala? Pero meron din sinasabing buhay ng purgatorio. Sige. Pakisabi sa akin, ano ang buhay sa purgatorio? Ang ano dun, hindi, alam lang namin. Si Doktor, Dok, ano? Ang pagkakalam ko lang kasi Ustad, kapag namatay ka, hindi ka kagad matik sa langit, hindi ka matik sa ito. Aha. Kung kalilitisin sa purgatorio, lahat ng kasalanan. Doon si San Pedro. So, Tapos doon, sabi nga nila, pag ang kaluluwa mo na sa purgatorio, pag pinagdadasal ka ng mga kapwa mo, tao, Katoliko, kasi hindi naman tayo pwede. oo. Kaya may pabasa ng 40 days, di ba? Pwede ka nilang Pwedeng iakyat yung kaluluwa mo sa langit dahil sa mga panalangin nila. Kaya pala pag namatay yung namatay si sa ano ba tawag doon? Umakyat nawa ang kaluluwa niya sa langit at sumalangit nawa. may passion pa yun sa Ano yung pasyon? Siyam na araw. Yung siyaman. Di ba? Siyam na araw. Siyam na gabi, magnunubena ka. Magnunubela. Mag-rosaryo. Tapos after nun, Ustad, pag nailibing ka, may pares na diya. 40 days. Yun, magnunubena naman yung asawa ng namatayan. Tapos may mga binabasa. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Sambahin ng iyong ama, iyong pangalan at ganyan. Si Aba Ginoong Maria. Hindi, nagtataka lang ako bro kasi Aba Ginoong Maria, si Maria ay hindi siya Ginoo, ginang. O di kaya binibini. Pwede bang binibini? Hindi rin. So, pakisagot yan sa mga pare. Ha? Aba Ginoong Maria, Ginoo. So, in general rule, mga Muslim, makinig kayo. Dahil tayo ay Muslim na ngayon. Ang paniniwala ng mga Kristiyano at sa mga Muslim ay hindi parehas. At kung ang paniniwala ng Muslim ay parehas sa Kristiyano na walang parusa, bahala siya sa buhay niya. Meron siyang kasama na naniniwala na walang parusa. Ngunit, mga kapatid, ganito kahalaga ang akida, Abdurrahman. Ang Muslim, sumusuko, sumatalima, at sumusunod. Kung ano ang nasabi ng Quran, nasabi ng hadith ni Propeta Muhammad, ang siyang mangingibabaw. Yung utak mo, pag-iisip mo, hindi yun ang mangingibabaw. Ha? Yung utak na pag-iisip mo, siya ang susunod doon sa Quran at saka sa hadith. At hindi kailanman na ang Quran ng hadith ang siyang sumunod doon sa pag-uutak ng tao na sasabihin niya na hindi ka tanggap-tanggap. Hindi ka tanggap-tanggap ng pag-iisip. Ligaw ka niyan, bro. Kung sasabihin mo, hindi ka tanggap-tanggap ng pag-iisip, malibog lagi ang imong utak. Kasi marami na kung tutunghayan natin ang pananampalataya natin sa Islam, pwedeng sabihin mo, hindi ka panipaniwala. Pero dahil ikaw ay Muslim, ang puso't isipan mo, totoo na walang pag-aalinlangan na ikaw ay naniniwala sa kung anong sinabi ng Quran at saka sa hadith. Magbanggit tayo ng mga iilan lang mga kapatid. Alos marami, pero ilan lang ito. Para din sa atin lahat o kayo na mga Muslim o mga dating Kristiyano para mamulat sa puso't isipan natin. Malaman natin ang tunay na kaganapan na mangyayari sa libingan. Mga kapatid, ang mga pantas nagkaisa na ang buhay ng tao ay 4 na klase. Una, buhay na kung saan tayo ay nasa sinapupunan ng ina. Nabigyan na tayo ng buhay doon, mayroon ng puso na tumitibok, kumakain ka sa pamamagitan ng kung anong kinakain ng nanay mo, nabubuhay ka doon, hindi mo naalala, hindi mo alam, tanging ang Allah ang nakakaalam. Pagkatapos noon ay buhay sa mundo. Ang buhay dito sa mundo ay ito yung buhay na kung saan mabubuhay dito ang tao na mga panandalian. May mga takdang oras. Hanggang kailan sila dito mananatili at tangi ang Allah ang ipinasulat niya sa mga anghel kailan siya mananatili sa mundo. Hadithun sahih na kung saan
ang hadith na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, pag ang isang bata ay nandito sa sinapupunan ng kanyang ina, ay 40 yawman, sa loob na 40 taon, 40 araw, darating sa kanya ang isang anghel na ihihipan siya ng buhay. Yung paghihip sa kanya ng buhay, isusulat doon kung anong edad na mabubuhay ang isang sanggol. Mabubuhay ba siya na ipapanganak sa mundo o doon pa lang sa tiyan ng nanay niya ay mamamatay? Mabubuhay ba siya sa mundo at ilang taon, ilang araw siya mananatili? Ipapasulat din kung ano ang kanyang risk, yung kanyang mga biyaya na ipinagkaloob ng Allah sa kanya. Tapos na yan, mga kapatid. Mismo sa hadith Qudsi na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad, Ya ibna Adam, wa qad kasamtu laka rizqaka fala tal'ab. O ikaw na anak ni Adan, katotohanan ipinasulat ko na ano na ang mga biyaya na aking ipagkakaloob sa iyo dito sa mundo. At huwag kang maging pabaya. Huwag kang mangamba. Huwag kang matakot. Huwag kang magpahirap dahil sa paghahanap mo ng lahat. Ibig sabihin, maging mahinahon ka, magtiwala sa Allah, magtrabaho, gawin mo kung ano ang dapat sa iyo. Makikita nyo may mga tao na grabe ang buhay nila kung paano sila nagsumikap buong bata hanggang nagtigulang namatay, hindi yumaman. Kasi tapos naman, lahat na nandoon na. Ang Allah ang nakakalam. Pangatlo, ang mga gawain ng tao. Ang gawain ng tao ay nakasulat na yan. Na alam ng Allah pero ikaw hindi mo alam. At huwag kang pilosopo na sasabihin mo, tapos na pala, papatayin ko kung sino ang lahat ng makaaway ko. Hindi pwede yun. Kasi ikaw pa rin ang mukhayyar sa ano yung gusto mo. Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala ipinasulat na niya na gagawin mo yun pero hindi mo alam. Pero ang tao na sa kanya ang kapasyahan kung saan siya. Ang gusto ng Allah sa iyo ay kabutihan. Kung bakit ka nagparaya, kung bakit ka nagligaw, kung bakit hindi ka tumanggap ng Islam, kung bakit ka pumatay, bakit lahat ng ginawa mo kasalanan ay yun ay ginusto ng sarili mo. At mapapala mo rin kung ano ang ginusto mo. Patas ang Allah subhanahu wa ta'ala. So, ibig sabihin, tapos na ang lahat. Pinasulat yan. Ano yung pang-apat? Ipinasulat na rin, ano? Anong libingan? Wala pa akong nabanggit na libingan. Bakit kayo pumunta sa libingan? Ay, gusto nyo nang mamatay? Ha? Ha? Huwag kayong magmadali, bro. Ha? Suwaya. Yaktubu bi, ano yun? Oo nga, pangatlo yun. Kahit tinatanong ko, ano yung pang-apat? Ano yung pang-apat? Tulabul ilm, matagal na tayo nag-aaral, hindi nyo maalala ano yung pang-apat? Ha? Very good. Ang pang-apat, sakiyun, ano siya? Ibig sabihin ay, kung siya ba ay masayahin na makakapasok sa paraiso o sa impyerno. Tapos na yan. Ang buhay ng isang tao dito sa mundo, ipinasulat na ng Allah kung siya ipapasok sa paraiso at impyerno. Malalim, magulo, ikaw ang magpapagulo sa sarili mo. Kasi alam yun ng Allah, kapangyarihan nun ng Allah, bago ka pa niya likahin, alam niya anong magiging ano ka, alam niya kung saan ka patungo, pero hindi mo alam. Li'annaka la ta'lamal ghaib. Allahu ladhi ya'lamal ghaib. Ang Allah ang nakakaalam sa lahat. Pero ikaw hindi mo alam. Kaya, ito ang sinasabi ng mga pantas, mga kapatid. Marapat lang at dapat tayo na mga Muslim, hindi natin alam anong bandang huli natin. Ang dapat natin sabihin, lagi sa ating panalangin, Ya Allah, nilikha mo ako. Alhamdulillah, ginabayan mo ako sa Islam. Hindi ko alam ang aking patutunguhan sa mga bandang huli. Kung ako ba ay mamamatay na mananatili sa iyo o hindi. Ya Allah, kung nakasulat na ako ay mamamatay na magiging kafir, tatalikod sa iyo, o ako ay ipinasulat mo na sa impyerno dahil hindi ko yun alam, inihiling ko sa iyo, Ya Allah, na baguhin mo yun. Inihiling ko sa iyo, Ya Allah, na tanggapin mo ako sa paraiso. Mga kapatid, hada khatir jiddan, dapat natin ito malaman. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, sa hadith na kung saan, bi'asabi'ir rahman, sa kanyang mga daliri, kung ano ang gagawin niya sa isang alipin. Maari ang alipin na ito na naniniwala, maari niyang ibaliktad na siya ay pwedeng maging hindi maniniwala. At mamatay siya na siya ay kafir. Hadithun sahih sa Bukhari at Muslim.
Alam ninyo, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, na may isang tao na ang pagitan lang nila ng paraiso ay ang kamatayan. Ngunit sa oras na bago siya mamatay, ipinasulat ng Allah sa kanya na siya ay gagawa ng mga gawain na pangpasok sa impyerno, kaya siya nadatnan ng kamatayan, nakapasok sa impyerno. May tao na hindi mo alam na ang pagitan lang nila ng impyerno ay ang kamatayan. Pero bago siya mamatay, para kung ahusgahan natin, alam natin, mamamatay na siya sa impyerno dahil kafir siya. Pero naisulat ng Allah dahil sa habag at awan ng Allah sa kanya. At alam niya kung gaano siya katotoo, ipinasulat na siya ay gagawa ng kabutihan para gawain ng mga tao alladhina ya'maluna al-jannah, fakataballahu lahu an yadkhul al-jannah. At sa oras na yun, siya ay nakapasok sa paraiso na akala natin siya ay kafir. Bakit? Hindi na bago sa atin ito. Naalala ninyo isang kwento sa time ng mga Bani Israel na isang tao na pumatay ng 99 na tao na pinatay niya? Napakalaking kasalanan yun. Wala pang obra doon. Pero sa bandang huli, yung 99 na pinatay niya, ginanap pa niya na 100 tao na pinatay niya, pero bandang huli, nung siya ay namatay, pinagahawagawan ng anghel sa paraiso at anghel sa impyerno. Sabi ng anghel sa impyerno, namatay ito, ang dami ng pinatay niya. Daghan niyang gipas lang. Dapat ito sa impyerno. Sasabihin ng anghel sa paraiso, sandali. Bago man yan mamatay, nagtaubayan sa Allah. Humiling ng kapatawaran sa Allah. Hindi tayo pwede humusga hanggat dumating sa kanila ang wahi na pinasabi na kung ano yung bandang huli niya nang nagtauba siya sa Allah o hindi. Nagtauba siya sa Allah, nagsisi siya, umalis siya dun sa lugar na kung saan siya marami siyang pinatay, napatawad siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong punto rito mga kapatid? Anong aral dito? Ha? Huwag tayong humusga sa kahit sino. Ang sa atin, huwag tayong magmalaki na dahil tayo ay Muslim, dahil tayo ay malaki ang pananampalataya natin, sigurado na tayo, alam natin, sigurado na tayo sa Allah. Pero, nandoon pa rin yung dua at raja na nag-aasam-asam ka, nagpapakumbaba ka, nag-iingat ka. Ikaw ay nanunumbalik sa Allah, na nagpapakumbaba na, Ya Allah, tanggapin mo ang aking mga gawain. Ya Allah, maari ako ay akala ng mga tao, mabuti ako pero hindi ko alam baka sa bandang huli ako ay mamatay na, hindi mo tatanggapin ang aking mga gawain. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala, alalahanin ninyo, hindi tayo papasok, hindi ang Muslim ay papasok sa paraiso dahil sa kanyang mga gawain. Hadith yan na sahih. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala, hatta anta ya Rasulullah la tadkhulul jannah bi'amalika? Naam, illa an yataghammadani Allahu birahmatih. Maliban sa ako ay papasok sa paraiso dahil sa habag at awa ng Allah sa akin. Huwag mo i-claim sa sarili mo na maalam ka, matakutin ka sa Allah sa isang hadith na nabanggit na hanggang siya ay bata pa, hanggang siya ay tumanda, sabi niya, Ya Allah, papasok ako sa paraiso dahil kailanman wala akong naalala na ginawa ng mga karumal-dumal o kasalanan sa'yo. Papasok ako sa paraiso dahil sa mga gawain kong pagdarasal, sa mga pag-aayuno, sa lahat ng mga mabubuting gawain. Subhanallah, sino ka para ikaw ay papasok sa paraiso dahil sa kung anong ginawa mo sa Allah? Bakit? Makakadagdag ba sa Allah ang mga gawain mo mabuti? Papasok ka sa paraiso, isang alipin dahil sa habag at awan ng iyong Panginoon. So, ang pinaka-aral dito mga kapatid, tayo, maaring maniniwala ka ngayon, walay bukas pwedeng hindi ka naniniwala. Ilang mga tao na may tablig na may tumbling. Ilang mga tao na nagbalik Islam, bumalik sa namurtad na naging Kristiyano uli. Ilan ang maalam na siya ay bumaliktad at bumipsyo sa kanyang paninindigan. Ustad, sino yun? Si Balaam ibn Baura, na nabanggit ang kwento niya patungkol sa Quran sa mga ulama al-haula'il Yahud, Bani Israel, napakamaalam, napakamatakutin sa Allah. Lahat lumalapit sa kanya, O Balaam, hinglingin mo sa Allah, dire-diretso tinatanggap ng Allah ang kanyang mga dalangin. Ngunit namatay siya dahil sa pagsubok ng Allah sa kanya, dahil alam ng Allah kasi ang bawat isa sa atin eh. Alam niya ang puso mo, bro, kung ikaw ay totoo. Alam niya kung karapat dapat kang papasok sa paraiso. Alam niya kung ikaw ay karapat dapat pumasok sa impyerno.
Anong nangyari kay Balaam? Dahil sa babae, dahil sa pera, kapangyarihan, nangibabaw ang kapangyarihan at babae, namatay siya na siya ay kafir. Ganon din si Barsisa. So anong punto rito mga kapatid? Si Propeta sallallahu alaihi wasallam hinihiling niya sa Allah na maraming dua siya na sinabi ni Aisha, Ya musarrif al-qulub, sarrif qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Yan ang dapat natin laging panatilihin mga kapatid. Ya Allah, hinihiling ko sa iyo, Ya Allah, na ang aking pananampalataya sa iyo, ang walang pagdududa na paniniwala na ikaw ang nag-iisang Diyos, na wala kang katambal, Ya Allah, panatilihin ito hanggat ako ay mamatay na naniniwala sa iyong kaisahan na walang pagbabago. Kasi pwedeng maging mabago, pwedeng ako ngayon ay sunna, pwede ako ngayon ay sunni, maging Shia ako, maging Asyair ako, maging Mu'tazila, maging Ja'fariya, Fatimiyya, at maging mga Jahmiya. Dahil nga mga kapatid, ang puso natin, ito ay nakasalalay sa Allah. Kaya dapat natin lagi tayo ay laging busilak, hilingin sa Allah na patatagin tayo rito. So, hindi na pabago. Meron din dito daw, ng una-una pang panahon, before si King Abdul Aziz, tatay nitong si grandfather nitong si Muhammad. Si King Abdul Aziz, sa kapanahunan niya, before pa sa kanya, may kilala dito na napakatanyag, napakatalino, na sheikh. Pag nagsalita, nagsulat, lahat, subhanallah, halos lahat ng mga tao kampi sa kanya, mahal siya ng mga tao, napakamatakutin siya Allah. Wallahi, siguro asabahul ain. Dahil siguro rin, kapahintulutan, kagustuhan ng Allah, dahil din siguro sa pagkikibar niya sa sarili niya. Delikado yan mga kapatid. Ang puso nagbabago. Ngayon, totoo. Bukas pwedeng hindi na. Dahil ikaw ay nagiging sikat sa Facebook, dahil ikaw ay naging yaman mo, dahil sa kapangyarihan mo, pwedeng ito ay mabago. Anong nangyari kay Sheikh Abdullah Al-Qasimi? Napunta sa Egypt, napunta doon, halos di na makilala, nagsisisya. Nawala na yung ano niya, hanggat napapalitan na namatay siya na hindi kaaya-aya. Mga kapatid, wallahi yan ang dapat natin hilingin lagi sa Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik, Ya Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kasi pwedeng ikaw ngayon ay mananampalataya, malaki ang kaalaman mo bro, dahil sa pagmayabang mo, dahil sa ano yung mga nagbigay sa iyo ng impluwensya, pera, babae, magiging sikat, lahat, mababago yan dahil sa pagsubok sa iyo ng Allah. Kaya ang Muslim, manatili na laging magpakumbaba at laging umiling sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dua, akthiru bid-dua wal istighfar. Katulad dito, paano nyo sasabihin na ikaw na Muslim na walang parusa sa libingan? Tanungin ko kayo, ano ang hukom sa isang tao na kung ano ang sinabi ng propeta ay binago niya? Ano? Kafir na, di ba? Bakit siya kafir? Kasi salita mismo ng propeta. At si propeta sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Si propeta ay kailanman hindi magsasalita maliban sa ito kapahintulutan at kagustuhan ng Allah na ito ay wahi. Binago mo. So hindi paging kafir yun? Okay. Sum na lang yan sa mga salita ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paano na kung ang Quran? Ha? Anong hukom? Ang Quran mismo binago niya. Ha? Anong hukom? Labag sa Islam, magiging kafir. Pero tayo, wala tayong karapatan na mag-kafir sa isang taong yun. Bakit? Kasi wala tayo sa libil ng paghukom ng mga ulama ng mga pantas. At pangalawa, binibigyan pa ng chance na maaaring magbalik loob sa Allah. Kasi pwedeng ngayon kafir siya na nakikita mo, itong mga nabanggit natin mga hadith, mamaaring mamayang gabi, magtawa sa Allah, umiyak sa Allah, mamatay siya, tapos sasabihin natin kafir, sino tayo para humusga? Diba bro? Hindi natin alam. So ang Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu a'lam, bimasiri ay ahad. Siya ang Allah ang tunay na nakakalam. So ngayon, ang paniniwala natin mismo sa buhay sa libingan ay may buhay, may parusa at may ginhawa. Napaka-clear na hadith. Ang isang tao na siya ay namatay na kinalugdan ng Allah at mahal ng Allah, pag namatay siya sa libingan, mabubuhay siya muli, ipapakita sa kanya ang kanyang pintuan sa paraiso. Sasabihin sa kanya, iyan ang paraiso mo. At ipapakita din sa kanya ang impyerno. Pero sabi niya, dahil ikaw ay kinalugdan ka ng Allah, mahal ka ng Allah, dahil sa mga mabubuting gawain na ginawa mo, naging matakutin ka at hindi ka nagtambal sa Allah, yung impyerno na yan na dapat dyan ka papasok,
hindi ka dyan makakapasok. Ito na yung paraiso mo. Iiyak siya at lalong, bro, subhanallah, hindi mo na mamamalayan na magugunaw na ang mundo doon pa lang sa amoy at pagkakakita mo sa paraiso. Hindi ba yun sapat na iyon ay pinakamabuting pamumuhay? At ganun din ang isang kafir, ganun din ang Suwail o ang Muslim na nagtambal sa Allah na hindi mahal ng Allah na kung makita niya ang kanyang impyerno. Hindi ba sapat yun na yun ay parusa sa kanya? Ha? Yung makita mo, yung impyerno mo? Hindi ba sapat na paniwalaan mo na ang mga taong nagri-riba na hindi nagbibigay ng mga nagtatransaction sila ng riba doon mismo sa kanilang libingan, paparusahan sila? Ang kanilang mga yaman na riba na ginamit ito ay magiging ito ay malaking ahas ng parusa sa kanila? Hindi ba parusa? Bro, tignan mo kung sasabihin mo, Ustad, logic. Sige, mag-logic tayo ngayon. Common sense na ngayon ang gamitin mo. Okay, nandyan tayo sa Quran at sa Hadith. Pero nilalabanan mo ako, i-challenge mo ako sa common sense, sasabihin mo sa akin na walang parusa sa libingan, okay. Anong pananampalataya mo? Pag namatay ka, may buhay sa libingan? Wala. Ang Muslim, hindi niya pwedeng sabihin na walang buhay sa libingan. Dahil mabubuhay muli tayo sa libingan. Yun ang sinasabing hayatul barzakiyya. Al-haya bayna hayatain. Sa pagitan ng buhay sa mundo at pagitan sa araw ng paghukom na mabubuhay ka doon. Napaparusahan ka doon ng Allah. At bibigyan ka ng gantimpala kung ikay matakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, kung sasabihin mo pang hindi ka mabubuhay doon, kung sasabihin mo mabubuhay ka doon, kung mabubuhay ka doon, hindi ba sapat na parusa sa iyo, bro, na napakadilim, na wala kang kasama, wala kang makausap, kasama mo mga uod, mga ahas, lahat ng mga anumang mga hindi mo matanggap nung nandito ka sa mundo? Hindi ba yun parusa sa iyo? Hindi ba sapat yun na parusa sa'yo, yung ganun, na nabubuhay ka na wala kang makausap? Na napakalamig, napakainit, napakabaho, hindi ka makahinga? Sapat na yun ang parusa. Logic lang yun, pero hindi lang yun ang parusa. Dahil mas matindi ang parusa na kung saan mismo si Propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya. Marami itong hadith, pero kukunin lang natin. Punta muna tayo sa Quran. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sa Suratul Nur, verse 24. Sa ito yung mga naisulat ko to Mag-iingat-ingat tayo mga kapatid sa bawat pilantik ng dila na binitiwan natin dito sa mundo. Pagmumura, paglilibak sa kapwa o anuman. Sabi ng Allah sa Suratul Nur, "Yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun." Araw ng paghukom na kung saan magsasaksi mismo sa kanila, sa kanilang mga dila at ang kanilang mga kamay, ang kanilang mga paa, ano ang pinaggagawa nito? Magsasaksi si dila, anong binitiwan mo, mata mo, kamay mo, paa mo, saan ka pumunta, Yan, magsasaksi yan. Sabi rin dito sa aya ng Suratul Sajdah, وَنَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْأَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْأَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Anong pagkaintindi mo dito sa aya? Ano sinabi ng Allah? Katotohanan, sila ay paparusahan namin ng parusa na hindi masyadong matinding parusa. Minal adhabil adna, yung parusa na hindi, kasi mga kapatid, ang parusa sa araw ng paghukom, parusa dito sa mundo, hindi magkaparehas. So, dunal adhabil akbar, at hindi yung parusa na pinakamatindi at masidi, na yun yung matinding parusa sa araw ng paghukom. Napapasok sila sa impyerno. Dito sa mundo, may mga parusa na. Bakit? Ang isang Muslim, parusa sa kanya dito sa mundo, na sinasabing may mga namatayan ng mahal sa buhay, nagkasakit siya, itong mga nangyayari sa mga kapatid natin dito sa Palestine, kung paano sila tinatrato at paano sila tinanggalan ng karapatan, yung nawalan ka ng trabaho, napakabigat ng pinagdadala mo sa buhay, mga parusa yan na ito, na parusa na ito ay sinasabi ng mga pantas na ito ay habag at awa sa iyo ng Allah. Dahil ang Muslim na dumadaan sa matinding pagsubok, ito sa kanya ay pagbawas sa kanyang mga kasalanan. At kung matiis niya ang anumang mga pagsubok na ito na hinagpis sa araw ng paghukom, ang kanyang gantimpala ay paraiso. Allahu Akbar. Anin mo ngayon ang mundo? Kung may paraiso naman talaga. Wallahi, hindi mo mararamdaman ng anumang mga hinagpis na hirap na pinagdaanan mo dito sa mundo. Ngayon, sinabi nila, sino ang mga pilosopo? Sino yung mga kasama niya? Sino yung mga kasama nilang mga ligaw? Paano nyo sasabihin ng isang patay
pang isang si Firaun na nagkasala sa Allah, na ginawa niyang sarili niya na Diyos. Ana rabbukumul a'la, ako ang Diyos ninyo na pinakamataas. Tapos ang parusa niya sa apoy, bakit niyo sasabihin ng apoy? Katanggap-tanggap ba ng utak na siya ay paparusahan ng apoy na samantalang siya ay namatay sa dagat at hanggang ngayon na hindi nailibing at hindi pa siya nailibing doon sa lupa? Anong pinairal mo ngayon, Abdul Aziz Bicta? Kanang imong utak ang iyong pinairal. Umalis ka sa Quran at saka hadith na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Tapos sasabihin mo pang, grabe. Bakit? Si Iblis, si Satanas, ang pinakamatinding makasalanan na kaya siya ay kinasuklaman ng Allah, ano siya? Exemption? Hindi man siya namatay. Hindi siya nailibing sa lupa. Tapos ano siya? Hindi siya makakaranas ng ng parusa, ng azab. Tapos tayo makakaranas ng parusa. Samantalang na sinabi ng hadith ng propeta, ang tao na siya ay umihihi na hindi mabuti, na natatalsikan ng kanyang katawan, ito ay isa sa parusa sa kanyang libingan. Ganun kasimple lang yun. Paniniwalaan nyo yun? Hindi mo paniniwalaan yun? Isa kang Muslim, wallahi pagiging kofar. Hadith yun ng propeta. Anong pinairal mo? Diyaw takabulinaw. Hindi ko alam saan mo pinasok ang kinakain mo na bulinaw. Astaghfirullahaladzim. Bro, bakit mo babalik tayo sa una? Hindi ang utak, ang Islam, hindi mo kukunin siya dahil sa kung anong naintindihan ng utak mo. Bro, sa mi'an na wata na, sinabi ng Quran anong magagawa natin kung sinabi ng Allah? Yun ang pagsubok sa'yo. Ngayon, anong sinabi dito ng Allah patungkol dito kay Firaun? Sabi ng Allah sa Suratul Ghafir, "An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwa wa 'ashiyya. Wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab." Sabi dito, ang apoy na nagliliyab na ito ay ipinapasok sa kanya o ipinaparamdam sa kanya o ipinapakita sa kanya, sino? Kay Firaun, 10 ng kanyang mga kasama na sumunod sa kanya. Kailan? Guduwa wa ashiya, sa kinabukasan, araw-araw to nangyayari, nung siya ay namatay. Gudu sa umaga at sa gabi. Nararamdaman ni Firaun, hindi ako makapaniwala. Bakit? Kasi hindi man siya nailibing. Quran ito Ano ang pairalin mo? Yung buli na utak ka. Utak mo ang pairalin mo. Laksama na. Mabuang gabay. Wallahi bro, ang Islam ang mananatili, ano ang sinabi ng ang Allah subhanahu wa ta'ala, lianna madha? An-nasu muqaddam min al-aql. Ang isinulat sa Quran na sinabi ng Allah at sinabi ng propeta, yun ang susundin. At hindi mangingibaw ang utak mo. Tignan mo, mismo sabi ni Ali radiyallahu anhu, ang reliyon, hindi kailangan dapat ito gamitin yung kung anong logic at utak mo na sense mo. Bakit? Kasi, tignan nyo pag tayo naka-medyas na mag-ablution, di ba? Di ba, pag in-upload natin, di ba, mag-upload tayo dito o dito sa baba? Sa taas. Saan mo ginamit ang utak mo, ikaw? Laksamana. Bakit dito sa ibabaw na walang putik dyan, walang marumi dyan? Dapat dito, kung may utak ka, dito mo lagyan. Bro, wallahi, ito nagiging emotion ako bro, kasi Quran na at saka hadith. Na sinasabi ng mga tao na nagpapalaganap ng paglilikaw sa mga kapwa-tao. At ang problema, mga iba rin mga kamangmangan na sumusunod sa kanya. Hindi na makapagpigil. Bro, sasabihin nyo, magkaisa kayong mga ulama, mga ustad, dapat respeto. Anong respeto? Hindi nga niya respeto ang Quran at saka hadith. Lantaran at itinatanyag dito sa Facebook kung anong paniniwala niya na ito iligaw. Iniligaw pa yung mga tao, tapos ikaw na mayroong kalam, nga ka lang. Tama siya, kautak niya ang pinairal niya. Ano ka, maparehas mo nga buang? A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Sabi ng Allah, at sa araw ng paghukom na magaganap, ipasok na mas matindi ang parusa kay Firaun at lahat ng kanyang mga kasama. Asyad al-adab. Ito, si Firaun, hindi nga nailibing, pero pinaparusahan. Maraming mga namatay na hindi nailibing sa lupa. Namatay dyan sa eroplano, pumutok ang eroplano, hindi na makita, nagkahiwa-iwalay ang mga katawan. May namatay sa dagat, hindi nailibing sa lupa. Maring naindun sa lupa kasi lupa pa rin yung dagat sa kaibabaan niya. Pero hindi ibig sabihin nun, bro, walang parusa sa libingan. Ito mga Quran lang to, mga kapatid. Sabi pa dito ng Allah subhanahu wa ta'ala,
Wa mimman hawlakum min al-a'rabi munafiqun wa min ahli al-madinati maraddu 'ala an-nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adhibuhum marratayn thumma yuradduna ila adhabin adhim. Sabi ng Allah, O Muhammad, mga kasamahan mo mismo na mga Arabo sa mga Quraysh at ganun din ang mga kasamahan mo sa Madina na kunyari daw ay mga nagmuslim sila na mga Arabo na sila ay maraddu bin nifaq. Nagkasakit ang kanilang mga puso na mayroong mga nifaq na pakitang tao na sila ay hindi totoong na mga nagmuslim. Ano ba yung nifaq sa Tagalog? Munafik? Ano yung munafik? Pagkukunwari, mapagkunwari. Dalawa ang mukha. Hindi mo alam saan siya. Tapos ano pa? Maradu alan nifaq. La ta'lamuhum. Ya Muhammad, hindi mo sila alam. Nahnu na'lamuhum. Ngunit alam namin sila, ya Muhammad. Sanu'adhibuhum marratain. Paparusahan namin sila ng 2 beses. Dito sa mundo, sa libingan. Pagkatapos sinabi dito, tumayuraduna ila adhabin adhim, ang matinding pagsubok at matinding parusa, adhabun adhim sa araw ng paghukom. Sa araw ng paghukom. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kala nabiyo sallallahu alaihi wasallam, pag siya ay minsan napunta siya sa may libingan, sabi niya dun sa mga kasama niya, kaninong libingan ito? Sabi nila yung dalawa namatay pa sila before sa Jahiliyyah. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, inna mahuma yu'addiban. Silang dalawa ay pinaparusahan. Ang isa ay pinaparusahan dahil bakit? Dahil siya ay umihihi na hindi siya nag-iingat. Hindi siya naghihingat sa kanyang pag-ihi at natatalsikan ng kahit wala siyang pakialam. Lalo na yung mga Muslim na umihi na hindi naghugas. Mga lalaki, babae dapat maghugas. Tapos, sabi pa, yung isa, sabi ni Propeta, pinaparusahan siya. Bakit? Dahil sa yamsi binamima. Ano yung yamsi binamima? Siya ay, ang kanyang gawain ay marites. Yan. Pumupunta doon sa kabilang bahay, hindi mo ba alam, sinabi ni ko na ganito ka, hindi mo ba alam, nag-away yung mga tao, nag-away yung mga mag-asawa, yung magkakamag-anak, magkakaibigan, anong pinangdahilan? Dahil yung makati mong dila na yan ay pahahabain niya ng Allah sa araw ng paghukom, puputol-putulin yan dahil sa maraming nagkakawatak-watak dahil sa bunganga mo, dahil sa dila mo. Mabuti kung nagmamarites ka ng kabutihan, patungkol sa Allah, patungkol sa pananampalataya. Kung pagmamarites mo, paglilibak, pagmumura at paninirampuri sa mga ibang tao. La ilaha illallah. Hindi ba itong mga hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid? Bukhari at Muslim, na ang nag-ulat nito ay si Abdullah ibn Abbas. Pangalawang hadith, an Uthman ibn Affan. Mismo si Uthman ibn Affan ang nagsabi dito. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, idha faraga min dafnil mayyit, waqafa wa qala, istaghfiru li akhikum hada. Was'alu lahu thabat, fa innahu al-ana yus'al. Allahu Akbar. Sabi ni Uthman ibn Affan, matalig na kaibigan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ang dalawang anak ni Propeta Muhammad, si Ruqay at si Zainab, ay napangasawa ni si Uthman ibn Affan. Anong sinabi niya? Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ngayon ay libing na natin ang ating kapatid. Humiling kayo sa Allah na patawarin siya ng Allah. Bakit? At humiling kayo sa Allah na patawarin siya ng Allah at makasagot ng mabuting mga kasagutan na matino, na matotoo, dahil ngayon ay siya ay iniimbestiga. Siya ngayon ay iniimbestiga ni Munkar at saka sa Nakir. Ngayon sinabi pa niya si Munkar Nakir na wala daw ng Munkar Nakir. Nasipa si Dajjal na hindi pa daw darating si Dajjal. Nasi daw si Isa ibn Maryam na namatay daw si Isa. Kayo mga Kristiyano, naniniwala na namatay si Isa? Dati kayo mga Kristiyano, namatay si Jesucristo? Dati kayo Kristiyano naniniwala na namatay siya, di ba? Sabi niyo na namatay siya 3 araw tapos nabuhay muli. Sim-sim, sawa-sawa sa katulad ng mga tao na yan. Na Muslim siya, na namatay daw si Isa. Kasi sabi niya, ang tagal-tagal naman na nabubuhay si Isa. Lahat tao, lahat mamamatay. Iko-question mo ang kagustuhan ng Allah, bro. Iko-question mo na ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi pa niya ipinalibing si Iblis, pero may parusa yan. Tapos, ganun din, sasabihin niya, paano papasok si Iblis sa apoy? Na naglilib na apoy, igaling naman siya sa apoy. Nilikas siya sa apoy. A'udhu billah. What a crooked mind. Daun din nga rin mga bagay, so tama pala pa. Apkanian, niya kabinasa sa utakyan. Ato mabatan nun pamsa. Si Zaid bin Thabit,
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة ستبتلى في قبورها ستبتلى في قلوبها في قبورها فلولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر ثم أقبل علينا بوجهي فقال تعوذ من عذاب النار وتعوذ بالله من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. Saan ito? وما ظهر منها وما بطن فتنة الدجال. Sahih Muslim. Sinabi ni Zaid bin Thabit. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, katotohanan, itong aking mga umma, ang mga taong ito ay matindi ang pagsubok sa kanila sa kanilang mga libingan. Sinabi nino ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At sabi ni Propeta, wallahi sabi niya, kung kayo ay hindi na ililibing o hindi kayo namamatay na ganyan, hihilingin ko sa Allah na sana marinig niyo kung ano yung mga parusa sa libingan. Kasi si Propeta Muhammad naririnig niya kung ano yung parusa sa libingan. Iko-question mo pa yun? Hindi. Kasi propeta siya. At nakakarinig siya pati din ng mga hayop. Tapos sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, hilingin ko na sana marinig nyo, pero kayo nililibing, hindi yun ipinagkaloob ng Allah sa inyo, sa akin lang ipinagkaloob. Tapos humarap si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga tao. Anong sinabi niya? Humiling kayo sa Allah. Magpakupkup kayo sa Allah. Na humiling kayo, na bigyan kayo ng proteksyon sa parusa sa araw ng paghukom sa nagliliyab na apoy. Sa impyerno. Humiling kayo sa Allah na kayo ay humiling sa Allah na protektahan kayo sa parusa sa libingan. Dagdagan mo po, Ustad. Di ba ang turo ni Propeta sallallahu alaihi wasallam pagkatapos na tayo nagtashahud? Anong sinabi niya? Ang sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, pwede tayo magdua doon na Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr o min adzabil masih dajjal. Di ba mga dua yun? Ano yun? Bakit ka humiling na, ya Allah, parusahan ako, ya Allah, umiling ako sa iyo na huwag ako maparusahan sa libingan? May parusa sa libingan. Ngayon, pag ikaw ay namatay, isang Muslim, anong gagawin sa isang Muslim? Liliguan, di ba? Pagkatapos salatul mayit. Tama? Bakit ka nagsasalatul mayit? Bakit ka nagdarasal sa isang Muslim? Anong hiliin mo doon? Sinong papatawarin? Ang tao. Sana yung mga tao na naniniwala na walang parusa sa libingan, huwag magdasal sa kanila. Pag namatay sila, ayaan sila. Kasi wala naman daw silang parusa sa libingan. Rosiran na gba-gba mga anong kamurkay. Kanta may layman. Para makita natin, bro. Di ba? Naniniwala ka na walang parusa sa libingan, Rais? Kung naniniwala ka doon, pag namatay ka, hindi kami mag-pray sa'yo. Kasi ikaw naman palang gusto mo na hindi ka walang parusa eh. Bro, bakit tayo nagpa-pray? Ya Allah, patawarin ang aming kapatid. Paparusahan siya sa libingan. Magiging ang habag mo at ang aming mga panalangin, maari ito ay maging kaawaan siya. Tapos sasabihin mo na walang parusa sa libingan. Tanto din na miya ka luwig, tanto din na miya ka binasa ka, miya ka dakdakal da di panaro niya kyanan, haram so ugagang, tangapan mo to so di na dito giyang kaya so kung so mahdi na di pakauma, so isa di pakauma, so mga ayat sa Quran, miya ka binasa kaya tanto. Buwan yan so pagtaw. Kaya din niya di panaroon ka lantaran masyado, na dapat mamunasmag na lantaran masyado. Ha? Kanyan masmag lang. Naroon niya tim, sa siweran. Mga kapatid, anong pinakapunto ng ating nabanggit ngayon? Anong aral? Ano? Doktor, anong aral? Ha? May parusa sa libingan. Ano ang inihiling natin dapat sa Allah? Kapatawaran at ang pagiging panatag. At ang pagiging steadfast. What do we call that in Tagalog? Panatilihin. Kasi maari ikaw ngayon ay naniniwala, pwedeng ikaw ay magbaliktad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa. Allahumma thabbitna fi hadha ad-din. Allahumma amin. Allahumma thabbitna fi aqidati ahli sunnah wal jamaah ma'a fahmi ahli salafus salih. Allahumma amin. Ala manhajin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Lakal hamdu kullu wa lakal syukru kullu birahmatika ya arhamar rahimin. Hanggang sa muli mga kapatid, ano yun? Oh, may tanong. Sige, ano? Yung mga taong kasi marami kasi ginagawa nilang biro.
Oo. sa kanila kasi yung iba ginagawa nilang larwan, kumbaga parang biro-biro lang na. Oo ay. Sinabi naman niya Oo, ganun, ganun. Sa ano, tapos bakit ako magsasala? Tama. Bro, bilang panghuli, al-istihza'u bid-din, pagiging paglabas din sa Islam yan. Kasama yan sa mga mubtilatul iman. Makakasira sa pananampalataya o makakalabas sa Islam. Ang alin, yung pinagbibiro-biro mo ang reliyon. Lalo na ang salita ng Allah at ang mga hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Maski pinaniwalaan mo to, pero kung sa puso mo man hindi, o di kaya ito ay samrano na di nga di pag-isusyon. Pinapadali mo o pinag-iinsulto mo. Ngayon, ano ngayon ang naging resulta ng effect nito na nagsasabi na isang tao na walang parusa sa libingan? May mga kabataan ngayon na nag-send sa akin. Yung isa na nagsasabong ng mga manok. Friday ha? Lagi, matay, makuha na manukanan. Nakikadabu, walang parusa sa libingan. Na magbulag-bulang tayo, wag tayo magdasal ng Friday at magpakabununtan ng mga manok tanwa eh. Di miya kalala adusa, aino miya kandusa sitaw, kagya po untar ka. Ari Islam. Di ba? Di ba malaking kasalanan nyo? Bro, sasabihin mo na, miya, luga ko sa naraka dyan, makasakit miya katsaroon. Na timo-timo siran dun, sunjualay mataron, hey, pag ako lang na miss ka, o di pa ka gana ka, mudul ka na, nagagana ka. So mga dato ami, nagyakip karoon nami. Dato ako mga ulama. O pa kayo, naginanalagi din na nakuha, nandakapan na itaong. Kapag adinsamur ka agupitan na, nakadadagagyan kaya madakalataw, na di patot. Iba taka usyanan sa Saudi, na piantad na mala ulama lagi din na pindakapan. Kaso raradiyan na mas madakala kamauli ka anagu pa kabinasa. Na tomwa mada so isa, idi ay kadadagagyan kaya madakala pagtaw. Gina ni pagakul namin sa mga dato mga ulama pag isa-isa aslang mo na binasa si kuagama pendadag kumadakala taw na idna ayam mapiyaw na mada udi makwa wallah kamurkaan wallah si kuagama niyan na di patot di makapanaro sa mga lagi di ay kadadagu madakala taw. Hanggang sa muli mga kapatid, peace tayo. Let there be peace in earth. Maniwala ka. Ari, ano na naman ang tanong mo? O sige, last na. So, ang katanungan dito, Ustad, magkakasala ba tayo, halimbawa, sabihan natin yung isang nagngangalang ng Muslim ay isang ay kabe lang doon sa kabe. Bro, magkakasala tayo. Kaya mag-iwas tayo na magpa-kafir sa isang tao. Kasi baka bumalik sa'yo yun. Kasi hindi mo nga alam na baka sa bandang huli, nag-kafir siya ngayon, pero mamayang gabi, iiyak sa Allah, magtawba, mamatay siya. Ibig sabihin, alam ng Allah na siya ay totoong Muslim. Tapos ikaw may binitiwan na nag-kafir. Kaya, we never judge anyone. Huwag tayo maghumusga. Allah wa alam siya ang payuhan na lang natin kung sino yung mga tao na mga ganyan. Nagkakasala ang tao na maghuhusga na magsabi ng kafir. Hadith ng, di ba hadith yun? Yung sabi ng propeta. So, yung mga tao ganon ay kabilang doon sa mga kafir. Kaya binanggit ng hadith ba yun? Bainal mu'min o bainal kafir as-salat. Di ba sila makabilang doon sa mga binanggit na doon? Yung pagsasala na iniwan niya na totoo na iniwan niya yung pagsasala, pagiging kafir din yun. Pagiging kafir talaga, lalo na yung umiwas na sala, nasasabihin niya ang sala ay hindi wajib. Okay mga kapatid, hanggang sa muli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.